couple of months ago, shinare ko sa'yo paano ka makakagawa ng anime-style video for free using AI. This time, kung bet mo naman ang Disney Pixar 3D animation style na sobrang patok sa YouTube ngayon, then para sa'yo yung video na to. Bilang sample, tignan mo yung channel na to. Sobrang simple lang yung ginagawa nila, di ba? Walang narration, mostly animal stories lang, and they're using consistent characters. Actually, hindi pa nga masyadong consistent eh. Pero kahit ganon, they're getting insane amount of views. And they're completely monetized. And you know what? Pwede mong kopyahin ang strategy na to to make even better, more consistent characters. And yes, kahit totally free pa using AI tools. Pero syempre, these AI companies are running a business. So normal lang na may mga limitations sila pagdating sa free version. Kung gusto mo makuha ang maximum best results ng mabilis at kung gagawin mo naman tong long-term business, it's always best to invest sa mga paid version pagdating sa mga AI tools. But still, by the end of this video, makakagawa ka pa din ng Disney Pixar 3D animation style video for free na maganda na. Makikita mo ang finished video sa huli kaya stay put ka lang. Ilalatag ko sa iyo ang complete step-by-step guide para magawa mo to agad. Kaya kung ready ka na, umpisahan na natin. Ang unang step is to create a captivating and entertaining storyline na mala Disney Pixar short stories ang datingan. To do that, we will use DeepSeek. Okay din naman yung ChatGPT dahil may free version sila, pero yung DeepSeek kasi has this DeepThink feature na I believe ka-level na halos ng paid version ni ChatGPT. Pero it's still totally free kaya we'll use that for this example. Punta ka lang sa deepseek.com and log in or sign up using your Google account. Once signed up ka na, you can use this prompt. Create a fun and entertaining storyline featuring a cute animal. Insert mo dito kung anong cute animal ang gusto mo. Pero lang yung animal mong kapitbahay ha, kasi hindi naman cute yun eh. Who loves to insert activity. Example, do silly tricks, secretly help others as a superhero, etc. The story should be short, around 200 words, and feel like a Disney Pixar 3D style animated short, full of charm, heart, and so on. 200 words lang yung nilagay ko dito kasi pang YouTube shorts muna yung gagawin natin. If trip mo ang long form, simply change the word count kung gaano kahaba ang gusto mong video. Don't worry, ilalagay ko naman lahat ng prompts na gagamitin natin sa video na to sa description at sa pinned comment sa baba para pwede mo na lang i-copy at i-modify base sa animal character na gusto mo at sa role na gusto mong gawin ito. Since madami nang gumagawa ng saving animals, for this example, ang naisipan kong gawin is animal superhero saving other animals or humans. At para sa cute animal main character, let's do a cute penguin who loves to secretly help others as a superhero with distinct superpowers. I-turn on natin ang DeepThink option ni DeepSeek para pag-isipan niyang mabuti yung mga ipapagawa natin. Then, enter. Here's the first storyline na binigay ni DeepSeek. Okay naman siya. In case hindi ka satisfy or you want another one, ask mo lang siya to give you another one. But for this example, we'll use this story. Copy lang natin and paste to a Word document and let's move to step 2. Ngayong meron na tayong storyline na susundin, it's time to create images base sa scenes ng storyline. But first, we need to establish a consistent main character. Para gawin yon, balik tayo kay DeepSeek. For this one, para maging organized din yung threads mo with DeepSeek at para hindi na din malito si DeepSeek sa mga ipapagawa mo, start a new chat. Then give this prompt. So, para sa animal part, lagay lang natin penguin. And since according sa storyline, ang name daw ng main character natin is Pip,
So, ilagay lang natin yung name niya sa number 1. By the way, kung ang napili mong storyline does not require role character looks, i-delete mo na lang yung number 2. But for our example, we chose superhero role and ang name niya is Captain Frost. And this is very important. We asked DeepSeek to describe again verbatim the exact same appearance as everyday name, which is Pip, sa example natin, but with added costume elements on top, like a cape, mask, etc. So, whenever I refer to Pip, always use the description from number 1, and whenever I refer to Captain Frost, always use the description number 2. Always skip both description exactly the same every time. No changes. Always word for word every single time. This is the key. Kailangan natin to mamaya to get consistent images. Kasi even slight difference lang sa description, pwedeng mag-iba yung itsura ng character. Kaya sinabi natin dito na word for word, no changes. You can just change the name and the role base sa gusto mong storyline, then hit enter. Ngayong na-establish na natin yung consistent character descriptions, it's time to create images base sa scenes na sinasabi sa storyline, pero need natin i-warm up muna si DeepSeek. On the same chat thread, kung nasan yung description ng character natin, i-enter mo lang yung prompt na to. Hindi ko nababasahin, basta nasa baba naman lahat ng mga prompts na to. Then, hit enter. So ayan, ready na daw si DeepSeek. We can start generating images. Punta lang tayo sa script natin and copy the first scene, like this opening scene. Then, paste natin kay DeepSeek. Now, we have our prompt for the first scene. Punta na ngayon tayo sa text-to-image tool na gusto kong isuggest sa'yo. That is Google FX. This is absolutely free and sobrang okay pa yung mga images na nabibigay niya ha. Just go to labs.google/fx, sign up using your Google account, then choose Image FX. Since YouTube Shorts yung sample natin for the aspect ratio, we'll choose Portrait. And additional tip, nakikita mo ba tong SID? I-click mo lang yung lock icon na to. This is to make sure na palagi siyang magge-generate ng images similar sa SID image natin. After that, i-paste mo lang dito yung prompts from DeepSeek. Then, click Create. Tapos, mamili ka na lang ng trip mo mula sa binigay niyang mga results. Kahit ano, astig, di ba? Piliin natin tong pangalawa. Then, download. This is how our main character looks like. So, balik-balikan mo lang yung image ng character mo to make sure na kamukha niya yung mga susunod na mga images. Ganun lang yung gagawin mo sa mga susunod na scenes. Minsan may konting discrepancies. So good thing may 4 na choices ka. Kaya piliin mo lang yung pinakakamukha ng unang character na napili mo. May mga instances na sobrang iba yung mabibigay niya sa yung image. Kasi hindi naman perfect yung AI. Tayo nga nagkakamali eh. Ito pa kaya. So if that happens, may naiba lang sa prompt ni DeepSeek. Make sure to remind it about your instruction and paulit mo lang yung prompt. I think unlimited naman si Google FX, so don't worry kung uulit-ulitin mo yung mga images. Once you've generated all the images, another pro tip, palitan mo lang yung mga file name nila base sa kung anong scene sila galing para hindi ka malito kung saan sila ilalagay at ma-ready na din for the next step. Punta na ngayon tayo sa animation part. If napanood mo yung last video natin about the same topic, familiar ka na sa Halo AI. Okay pa din naman to. May isasuggest pa ako sa iyo na may free version din at for me, mas okay yung animation nito compared kay Halo. This AI tool is called Kling AI. Ang only drawback lang is, unlike kay Halo na everyday nare-refresh yung free tokens mo, dito monthly. Pero kung marami ka namang Google account, pwede ka nang makagawa ng maraming videos. Again, you can switch back and forth between Halo and Kling. Additional tool lang naman to. For this example, si Kling yung gagamitin natin. Halos pareho lang siya kay Halo in terms of interface.
Ang isa pang nagustuhan ko kay Kling is you can generate up to 10 seconds long na video, kaya okay, di ba? Para mas maging okay yung animation at pasok sa gusto nating iparating from our storyline, lalo na wala tong narration, need nating gumamit ng image to video prompt at kakailanganin ulit natin yung tulong ni DeepSeek. This will be a new task, so gumamit ka ng new chat and warm up DeepSeek using this prompt. Again, hindi ko nababasahin kasi nahihirapan akong basahin, pure English eh. Basta check mo na lang sa baba. Since ready na si DeepSeek, we'll start with this first scene. Copy and paste lang naman to. Ngayong meron na tayong image to video prompt for the first scene, the next thing you need to do is sign up kay Kling AI. Once sign up ka na, punta ka sa video tab at dito sa section na to, dito mo ilalagay yung mga images na i-animate natin. Binigyan kita ng tip kanina na i-rename mo yung mga images base sa scene kung saan mo sila ilalagay. This will make this process easier at di ka na malilito lalo na if long form content yung gagawin mo. So here's our first image for the first scene. Need na lang nating i-copy yung prompt na galing kay DeepSeek. Then paste natin dito sa prompt section and we're good to go. By the way, may option ka to make the video 10 seconds if you want to, pero syempre, it will cost you more tokens. For this example, mag-stick na lang tayo sa 5 seconds. So tara, let's generate. Here is the result. Solid na, di ba? Another small drawback sa free account, syempre may watermark sa baba. Pero madali naman natin yun maaalis. Mamaya papakita ko sa iyo kung paano. So tara, i-generate na natin lahat ng mga video clips. Once generated na lahat ng clips, ilagay mo lang sila sa isang folder para organize ka. Then, pwede na tayong pumunta sa last part. Oh, pero bago tayo pumunta sa last step, pakipitik mo naman yung like button kung nagugustuhan mo yung video na to. Salamat. The last step is to edit your video. You can use any video editing app na gusto mo, pero my recommendation is CapCut. May free version din naman sila. I-drag mo lang yung folder ng mga assets dito sa CapCut and let's start editing. Since yung nilagay nating file name is yung mismong scene sentences, copy lang natin yung mga scene from the storyline, then search natin yung media from here. And just like that, ilagay mo na to sa timeline. As you can see sa baba, may watermark, di ba? So all you have to do is resize the video up to the point na hindi na to makikita. Just like that. Tuloy-tuloy lang natin to. I would suggest na sa bawat clip, lagyan mo ng transition and madami si CapCut niyan. Mamili ka lang ng mga walang pro na tag kasi yun yung free. Lagyan mo din ng mga sound effects. Very important to kasi wala tayong narration. You can go to pixabay.com, then sound effects, then search mo lang yung mga appropriate na sound base sa scenes. At syempre, need mo din ng background music. Dito na din sa Pixabay, makakahanap ka na ng royalty-free music for free din. And eto na ang finished video natin na hindi natin ginastosan ni singkong duleng. Astig, di ba? I hope nakatulong yung video na to. Kung may additional kang questions, i-comment mo lang sa baba. Sasagutin natin yan sa abot ng kaalaman natin. Maraming salamat sa panonood. Peace out.